Ito lang po ang requirement, simpleng-simple lang. Ipadala nyo rito sa Pilipinas ang inyong work permit, employment contract, first page ng inyong passport kasama yung picture nyo na mayroong signature, at saka authorization nyo na ipapabayad nyo ang inyong OWA membership nyo dito sa Pilipinas. Ganun lang po kasimple para makabayad na po ang inyong nearest of kin para ma-renew ang inyong OWA membership. Yes, tama-tama po yan, Ma'am Jane. At doon sa ating valid visa sa ating mga kontrata, pwede po ninyong ipadala yan through messenger. I-send nyo lang po sa mga messenger ng inyong mga kamag-anak dito at ipapaprint na lang po nila yan dito sa Pilipinas. Hindi nyo na po kailangan i-courier. Through messenger na lang po yan or email. Ayan. Ayan, nakikita nyo sa screen yung mga documents po na kailangan po ninyong i-provide pag nag-renew po kayo ng membership ng inyong kapamilyang OFW. Pwede nyo po itong i-screenshot para hindi nyo po makalimutan. So, welcome back to my channel, guys. This is G Franco Mix Vlog na bumabati na magandang buhay. For today's video po ay meron tayong re-reactionan at ito ay tungkol sa OWA, tungkol sa OFW. Ang talagang napaka-trending ngayon na kasama ang ating administration head na si Arnel Ignacio. So guys, ang OWA po alam natin na tuwing uuwi ng Pilipinas at yung mga OFW ay kailangan na magbayad ng OWA. Kailangan every 2 years ay magbayad tayo ng ating obligasyon para sa ating pamilya. Yan po ay hindi para sa atin, para sa ating pamilya. Dahil in case po na may mangyari sa isang OFW, malungkot man po, aminin natin na mayroon silang matatanggap. Ayaw man po nating mangyari yon, pero ganun lang po talaga ang buhay ng tao as a OFW. Ang insurance natin, OFW, OWA, ay para sa pamilya. Hindi po para sa OFW, kundi para sa pamilya. Para sa ating mga anak, kung meron po kayong anak na 18 years old at nasa kolehiyo, ay pwedeng-pwede po. 16 years old, mag-start ng college, pwedeng-pwede pong ipasok sa OWA kung magaganda ang kanyang grade, ay magiging scholar po yan ng OWA. So, ayan guys, panoorin natin ang mga komento ng ating minamahal na administrator na si Arnel Ignacio. Ng OFWs ay nagbabayad sa amin. Yes. Di ba? So, gaygewang ho ang bangka natin. For sure. No? And, well, meron pa tayong Department of Education, no? Hindi ho sagot ng OWA lahat ang pagdating dyan. So, kaya ito po ay may quota. Sa bawat region, meron tayong quota kung ilan ang ating bibigyan ng scholarship. Now, kailangan din naman, tinitingnan din natin, sino ba yung masigasig? Yes. Kasi we'll be spending good money to support the education of your daughter or your son. So, kailangan natin dito yung seryoso. Yung mga deserve naman. Oo. O ngayon, ito yung mga kumikita ng $600 and above at saka medyo magaling. Yes. Para tumatawa. Exactly. May question ako. Ano ba? Pag hindi masyado magaling? Hindi. Mamaya, siguro. May expiration ba ang membership ng OWA? Basta every 2 years. Pag after 2 years, tapos na. Pay ulit sila. Oo, so pay basically, ulit. if they pay once, 2 years sila covered, and then they pay again, 2 years ulit sila Ngayon, covered. kung minsan, napagbibigyan natin kahit 1 month. But it's, I mean, as I'm saying, you are just being asked to pay for $25. You convert that into peso, that's just 57 pesos a month. Diba? And we're talking, dito pa lang panalong-panalo ka na eh. Sobra. Diba? Ngayon, kung doon sa mga OFWs naman na ang kinikita, $600 and below. Meron tayong ODSP, OFW, Development Scholarship Program. Ito, $20,000 a year. Pero kailangan naman, i-apply naman natin. At wag niyo kumang inaaway. Pag hindi nakapasa, siyempre naman, hindi natin kayang lahat. And in-increase na natin itong ating ODSP na ito to 5,000 scholars
a year. Madami na din. Oo. Paano? Wag lang naman nilang iasa sa amin lahat. No? You have to apply and then nagbubukas ang slots niyan sa mga regional offices ng OWA. We have about 17 regional offices all over the country. Kumbaga, ang puhunan mo na lang, Darbs, yung sigasig naman, yung effort naman. Yes. Kadalasan, nagagalit pag hindi ko nabigyan ng scholarship. Wala Sa'yo naman ba nagagalit mismo? Oo, kasi message ako. Wala daw. Siyempre naman, kailangan mag-effort din naman tayo. Di ba? So, ayan guys. Ano po ba ang ating makukuha bilang isang OFW? Ano ba ang mga benefits? At ano ba ang mga mahihita ng ating mga pamilya sa oras na tayo ay mawala? Kaya nga po, talagang sinisigurado ng ating OWA administrator na maayos ang lahat. At magbayad po tayo ng ating obligasyon. Ayan po ay 57 pesos a month lang pala. Ayan, 57 pesos a month. So, in a year is 684. At sa 2 years po, ang ating makukuha, ang ating babayaran ay 1,368 pesos. Ayan po. Yan po ang sa 2 years. Sa 2 years po ay 1,368 ang ating obligasyon sa OWA as a member. So after po ng 2 years, mag-e-expired po yan. So sa susunod na uwi po natin, kailangan po ay magbayad tayong muli. Ayan po. Pwede po tayo magbayad ng advance bago tayo umuwi para po masettle at maayos ang ating obligasyon. Yan po ay membership every 2 years na kailangan bayaran at para patuloy po ang ating pagiging active member ng isang OWA. So guys, pakinggan natin kung ano ang sinasabi ni kapatid na Kabong. Kung ano ba ang katotohanan sa loob ng pagiging member. At kapag tayo po ay nawalan na ng trabaho bilang OFW, tayo ba ay may makukuha talaga? Yan ang mga aalamin natin at kailangan na suriin natin kung ano ang katotohanan. Kasi nga po, maraming nagsasabi after ng mawala na tayo sa pagiging OFW, ay may makukuha tayo. Aalamin natin kung ano ang totoo. Ba kami makukuha na benepisyo o panag-for-good na kami dyan sa OWA? Diba? Lagi po yan. Lagi kong tinatanong ng mga OFWs yan eh. Okay? So, ito po ang aking straightforward na sagot po sa mga palaging nagtatanong po na ito. I hate to break this, pero siyempre wala naman tayong magagawa kundi kailangan po sabihin sa inyo yung mga katotohanan po regarding po sa ating mga OFW. Sa totoo lang po, ang tanong po ng maraming OFW, kung meron po daw ba makukuha ang isang OFW na nag-for good na sa OWA. Ang sagot po ay wala. Wala po ang makukuha ang isang OFW na nag-for good na. Yung pong sinasabi po na membership po ng OWA na binabayaran po natin na $25 kada kontrata natin ay mayahalin tulad po sa insurance. So, ayun guys, napanood natin kung ano ang katotohanan. Talagang pinagdiinan ni Kabong kung ano nga ba talaga ang ating makukuha. Masakit man guys. Wala tayong makukuha sa oras na tayo ay mag-for good na. Ang ating OWA ay magiging active lang habang tayo ay OFW. Pagkatapos nun, wala na guys. So masakit man, aaminin natin sa sarili na yung pinaghirapan natin ay ganun lang pala, ay wala po tayong magagawa. So sa lahat po ng OFW, maraming salamat. God bless.